Gising! Bawal matulog sa gilid ng kabaong. Bakit bawal? Natulog sa gilid ng kabaong si Papa kasi nalasing siya sa lamay. Sa probinsya namin, may mga paniniwala ang matatanda tungkol sa lamay. Hindi raw dapat ginagawang biro ang burol at mas lalong hindi dapat natutulog sa tabi ng kabaong. Sabi nila, ang kaluluwa raw ng patay ay nananatili pa sa paligid habang hindi pa siya naihahatid sa huling hantungan. Kaya kailangan daw igalang ang lugar at ang katawan na nakahiga sa loob ng kabaong. Isang pangyayari ang nangyari sa pamilya namin na nagpatunay kung bakit ganoon ang paalala ng matatanda. May kapitbahay kaming namatay noon na matagal nang kilala sa aming baryo. Dahil matagal siyang nanirahan sa lugar, halos lahat ng tao ay dumalo sa lamay. Gabi na nang pumunta si Papa roon para makiramay at makisama sa mga nagbabantay. Karaniwan sa probinsya na may mga naglalaro ng baraha at may mga nagiinuman para hindi antukin habang nagbabantay sa patay. Napasama si Papa sa grupo ng mga umiinom. Hindi naman talaga siya madalas uminom, pero dahil kasama ang mga kaibigan, hindi niya napansin na naparami na pala ang nainom niya. Habang lumalalim ang gabi, lalo siyang napagod. Puno na ang mga upuan sa lamayan kaya naupo siya sa gilid ng kabaong. Maya-maya, napahiga na rin siya sa sahig sa tabi nito dahil sa hilo ng alak. Doon siya tuluyang nakatulog. Madaling araw na siya nagising at tahimik na ang paligid. Umuwi siya sa bahay na parang walang nangyari. Ngunit pagdating ng mga sumunod na gabi, may napansin kaming kakaiba kay Papa. Madalas siyang napapabangon sa kalagitnaan ng gabi at parang may hinahanap sa labas ng bahay. Akala namin noong una ay epekto lang iyon ng pagod at alak. Isang gabi, nagising siya, napawis at tila may kinatatakutan. Sinabi niyang may naririnig siyang mabigat na bagay na gumagalaw sa kalsada sa labas ng bahay. Parang may kahoy na dahan-dahang hinihila sa sementadong daan. Hindi namin iyon pinansin noong una dahil wala naman kaming naririnig. Pero kinagabihan, ako mismo ang nakarinig ng tunog. Bandang hating gabi, may marahang kaluskos sa labas. Parang may mabigat na bagay na dumadaan sa kalsada. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, may isang kabaong na nakalutang sa hangin. Mabagal itong gumagalaw sa gitna ng kalsada na parang may sinusundan na direksyon. Walang taong nagdadala rito at walang lubid na nakatali